Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan tayo tungkol sa mga gawan, pagpapakako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang kapagkakil balita si Boyet Guillermo. Huwag kayong magkagulo! At narito na muli ang inyo pong katoto, ang inyo pong kaibigan, si Boyet Guillermo nga po. At muli po, magsama-sama po tayo sa ating programa ngayong araw na ito dito sa Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan. At magandang hapon po sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga naaabot po ng ating programang ito. Ano po, magandang hapon sa ating mga OFWs, sa ating mga kababayan sa iba't ibang mundo. Okay. So, tayo po ay nasa araw po tayo ng Thursday. Ito po yung edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide, Thursday edition, August 17, 2023. Alright. Okay. So, at kamusta po mga kababayan? Kamusta po ang ating pong maghapon at yung ating mga kababayan na mga galing sa trabaho, mga manggagawa. At kayo po, alam namin, ay pauwi na. So,
mag-iingat po ha. Mag-iingat po sa inyong pong pagsakay-sakay, sa inyong pong mga makakatabi, sa inyong paligid. At ingatan ang mga mahalagang gamit sa katawan para hindi ho tayo nabibiktima ng pandurukot. Ayan. Alright. So, muli tayo magsama-sama po tayo sa ating pong isang oras na balitaan at pagtalakay po sa mga nasa likod ng balita. Himay-himayin po natin yan. Ang mga balita. Ano bang mainit? Tapos ng West Philippine Sea, hindi pa ho tayo nakakausad, di pa tayo nakakaraos sa West Philippine Sea. Dito naman ho sa ating bansa ang hindi pa na humuhupa ang tensyon or yung mga pagkubkob nung ng mga barangay na desisyonan ho ng Korte Suprema na kung saan nakapaloob po sa isang dati ho sa Makati, ngayon ay nasa Taguig, Yan ngayon ang mainit na pinag-uusapan, At pasalamat po tayo. Sabi ko pa nga sa inyo, yung problemang yan, walang problemang hindi po malulutas. At andyan nga po yung ating mga ahensya ng ating pamahalaan. Syempre, tutupad o susunod yung ating mga opisyal, yung mga kaukulang ahensya ng gobyerno na pwede pong makisangkot para sa ikaayos po ng pinagtatalunan o yung mga usapin, maayos ho ang mga alalahanin na lumulutang sa pag take over o sa pagkubkob nga po. Pagkubkob po sa mga eskwelahan na nakapaloob po doon sa desisyon ng Korte ng Supreme Court. Yan. Kita nyo, di ba? Ayan na. Ang ating pong Vice President at kalihim ng edukasyon, si Vice President Sara Duterte, yun na namagitan na po. At para humupa ang mga pasiklaban, ang mga pahayag, yun na ho. Namagitan ho ang ating Vice President na kung saan ang pinagtatalunan ng mga eskwelahan ay pamamahalaan na. Pamamahalaan po ng national ng Department of Education, Office of the Vice President. Yan sa pamagitan po yan ng Department Order number 23. So, ang Office of the Vice President po ang mga ngasiwa na ho at mamamahala doon po sa 14 na paaralan sa EMBO, para hindi po habang ang isinasaayos po yung at inihahanda po yung transition
Kasi ho, kinakailangan ho yun na merong ano ho ano po, merong maayos na transisyon at paglilipat ng mga kinakailangan, mga kaukulang dokumento, mga data, kinakailangan po yun. Kaya, ayan, sa Pangulo, sa Vice President po, ang Vice President nga po, ang mamamahala na po niyan para nga po yung tensyon ng magkabilang panig ng mayor ng Taguig at Makati humupa. So, alam niyo ayon po sa sa department order, sinabi po na sa panahon po ng transition, lahat ng aktibidad na isasagawa po sa loob ng lugar o paugnay ng mga apektadong pampublikong paaralan, kabilang ang local government unit ng Makati at Taguig ay kailangan ang approval mula sa Office of the Secretary. So, yan po yung nakapaloob sa Department Order number 23. So, ipinag-uutos ng ating kalihim na direktang mag-uulat sa Office of the Secretary ang mga concerned school head sa mga bagay na may kinalaman po sa pang-araw-araw na operasyon ng mga pampublikong paaralan. So, yan. Wala na sigurong wala na sagabal pa. Wala na siguro magbibigay ng mga pahayag. Dahil nasa pamamahala na po ng Office of the Vice President ang pinagtatalo ng mga paaralan. So, sinabi po ng DepEd na lumikha sila, pinaputos din po ng DepEd na lumikha ng Transition Committee na may tungkuling gumawa po ng final na transition plan bukod sa iba pa. Pinabuutos po yun na sa panig po naman yan ng Makati. Dahil ready na ho ang Taguig, meron na ho silang ready na hong buo na yung kanilang transition committee. Ang Makati na lamang po ang wala. So sa lalong madaling panahon at dito na nga ho, pumasok na ang ating Vice President, inaasahan ho na makakabuo na rin ng transition committee ang panig naman po ng Makati. So para itong darating na pagbubukas ng eskwela, maiayos na po, makahanda na po ang lahat. So, sa kautusan nabanggit din na ang Philippine National Police ay dapat yakinin mahigpit na pagpapatupad ng kautusan ito. Yan. So, andyan, kailangan mamagitan ng ating mga PNP, at baka meron hong mga hindi kaaya-aya o kanais-nais na mga hakbang na taliwas sa kautusan ng department order. So, ano ba yung So, sa makatuwid, yung 14 na school na yan, na kung saan may 30,000 na mga estudyante na apektado, ay yan yung mga paaralan sa Makati Science High School, Pumembo Elementary School, Rizal Elementary School, Pembo Elementary School, Benigno Ninoy S. Aquino High School, Tibagan High School, Port Bonifacio Elementary School, Port Bonifacio High School,
Pitogo Elementary School, Pitogo High School, Sembo Elementary School, East Rembo Elementary School, West Rembo Elementary School, and South Sembo Elementary School. Yan ho yung mga paaralan na nasa pangangasiwa na po ng Office of the Vice President. So, wala muna. Wala nang muna na habang ito ay habang binubuo po yung transition. So, yun, ipinag-utos po na magkaroon na. Parang tapos na ho. Tapos na ang alitan. So, matatandaan, ang mga kailan, mga nakaraang araw, inakusahan po ng Makati ang Taguig na umano'y sa apelitang tinugtog nga ng Taguig, yung mga pampublikong paaralan na nakapaloob sa Embo area. At yan naman po ay itinanggi ho ng Taguig ang pahayag na iyon at sinasabing isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan. Yun ay panliligaw sa publiko. Yan yung mga palitan ng mga pahayag. Kaya't naguluhan yung mga residente, naguluhan mga estudyante, bukod sa naguluhan, nangamba. At ba sila na nangamba kung matatanggap pa ba nila ang mga benepisyo. So, yan ay maayos na pag-usapan. So, yun ang sinasabi po natin, kalmante lang tayo. Kalmante lang. Huwag tayong lalagtaw sa hangganan ng ating damdamin. Kasi pag lumagtaw tayo at mali yung ating desisyon, nakagawa tayo ng hindi mabuti, tayo din po ang mapapasama. Yun po yung lagi nating pinapaalala sa usapin pong ito. At yung pong pag-takeover po ng ating kalihim ng edukasyon na Vice President Sara Duterte. So nagpahayag yan ng pasasalamat ang Taguig. At sa kanilang ipinalabas na pahayag, pinasasalamatan ng Taguig City si Vice President at kalihim ng edukasyon Sara Duterte sa paggawa ng pagpasya para pangasiwaan ng mga paaralan sa Embu area upang ipatupad ang pinal na desisyon ng Korte Suprema na naglilipat ng 10 barangay na mula sa Makati patungo sa jurisdiction ng Taguig. So yan yung pahayag po ng Taguig. Ang matalinong desisyon daw ng kalawang Pangulo ay malugod na tinanggap ng Lungsod. Ang desisyon na madaliin ang pagbuo ng Transition Committee ng kailang execution, isang akbang na malugod at mismong tinanggap din daw ni Makati Mayor Abby Binay upang ang dalawang partido ay sumulong para sa kapakanan ng komunidad. Inaasahan po ng Taguig ang pagbuo ng plano sa paglipat kasama ang kagawaran ng edukasyon at lahat ng nauugnay na ahensya ng gobyerno. Sa DepEd Order number 023 Series of 2023 na pinaprioridad ang paglilipat ng kaukulang mga dokumento na inaasahan ng Taguig na sa wakas nila ay matatanggap na nila. Ang
data ng kanilang hinihiling mula sa Makati na magbibigay daan sa Taguig na makapagbigay ng tulong sa mga apektado na mas epektibo. Tiniyak po ng Taguig sa butihing kalihim na mayroon siyang buong suporta sa pagtupad sa kanyang mandato na magbigay ng ligtas at maginhawang kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at DepEd personnel. Sila ay nakatuon sa maayos at mapayapang transisyon, hindi lamang sa pag-uugali na may kaugnayan sa pangangasiwa ng mga paaralan, ngunit sa lahat ng aspeto ng buhay, komunidad na apektado ng desisyon ng Korte Suprema. Malugod din nilang tinanggap ang pahayag ni Mayor Abby Binay na siya at ang kanyang tanggapan ay makikipagtulungan. Diba? Ang ganda? Ng buong puso sa transition team kung saan ang mga isyong may kinalaman sa paglipat ng jurisdiction mula Makati patungong Taguig ay maaaring pag-usapan at lutasin ng hindi nangangailangan ng muling paglilitis. Sa pamamagitan nito, lubos ang kanilang kasiyahan ng Taguig, tatapos na ang pagpapakalat ng mapanling lang ng mga pahayag sa publiko na ang layunin ay lumikha ng kalituhan at takot. So, yan naman ho ang pahayag ho ng Taguig. So, diba? Nakikita na ho natin. Kaya pahupain na po natin ang ating mga damdamin. Lalo na ho yung mga nandyan. Yung nandyan sa mga lugar na yan, ang mga nabanggit na barangay. Nasasakop po ng mga barangay. Yung barangay Embo. Pahupain na po natin. At tawag na ho nating patay na ho, no? Patay na ho ang baga. Patay na ho ang apoy. At ang baga ay wag na ho nating pabagahin at painitin pa. Tapos. So, close. Close na po itong usapin po dyan. At asahan na po natin ang mapayapa. Ang mapayapang pagsulong, mapayapang pangangasiwa, pangangalaga, diyan sa mga nabanggit na lugar. Ano po? Alright. So, siguro, congratulate natin, no? Ang mga magkakabilang panig, na sila ay nagkaunawaan, natanggap, maluwag na tinanggap ang mga pangyayari ngayong araw na ito. Kaya pinupuri natin ang magkabilang panig na sila ay para sa kapakanan ng mga mag-aaral, tinanggap nila at inunawa ang mga bagay-bagay, ukol dyan sa problema at para nga maging maayos ang lahat. So, maipapakita nung po natin. So, maipagmamalaki po natin sa karatig bansa natin na ganito tayo dito. Yung mga bagay na mga problema, mga usapin, sa atin dito ay nalulutas agad natin. Nagkakaroon agad ng linaw at nagkakaunawaan, tinatanggap ang anuman ang mga kahihitlat-nan, tinanggap ng walang sama ng loob,
na masaya. Di ba? So, yan ay maipagmamalaki natin sa mga bansa na nakatuon. Nakatuon sa atin. Dahil lalabas po tayong kahiya-hiya kung ang magkabilang panig ay talagang hindi paawat, hindi magpapaawat at igigiit yung kanya, igigiit na kahit sa kabila ng merong hatol, at meron lang mga bagay at maliliit na bagay ang hindi nasusunod ay diba? So siguro naman yun na nga, kahit walang writ of execution, kailangan isakatuparan po sa utos po ng ating kalihim ng edukasyon. Kailangan makabuo na ng transition team para sa maayos ng pagsasalin ng mga lugar na yan patungo sa Taguig City. Okay? Right. So, bati po muna ako sa ating mga kababayan, ating mga viewers na walang sawang nanonood. Ayan, si Paring Crispy nandyan, laging present. Si Natalia Santa Ana. Si Utol Danyo Guillermo andyan. Uy, si Rika. Naka-standby pa si Rika. At Zizara. Oy, gandang hapon sa ating lahat. Sabi ni Paring Crispin. Sa DZGG. Ayan ang sabi ni Zara. Ay, ni Paring Crispin. Okay. So, share nyo. Share natin yung ating programa para mabati din natin yung mga makapanood sila at mabati natin ang kanilang mga pangalan. Alright, so tayo po ay siguro kasi lagi na lang tayong lagi na lang tayong over sa oras. At ano pa ba, meron ba tayong mga panawagan muna bago tayo pumasok at tumungo tayo sa ikalawang yugto ng ating programa? Wala na ba tayong pwedeng i-anunsyo dyan? Kasi yan ay bahagi ng ating programa. Yung pag-anunsyo, yan ay public service. Panawagan. Alright? Okay. So siguro, tayo po ay dadako na sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Okay, dito na po tayo sa ating mga ulo ng balita. Gobyerno ng Pilipinas wala raw natanggap na request ng pakikipagdialogo mula sa China hinggil sa mga issue sa West Philippine Sea. Produksyon ng isda sa bansa bumaba ayon yan sa PSA. Malikan yan kapatid. DA tiniyak na walang kakulangan ng supply ng bigas. Commission on Audit nasilip ang pagtaas ng 1,000 beses sa mga travel expenses ni Pangulong Marcos. Mahigit 3 trilyong piso na uutangin ng gobyerno sa 2024, kinuwestiyon ni Senator Marcos.
Department of Budget and Management naglaan ng halos sa 17 bilyong piso para sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno. Department of Finance nagbabala sa isinusulong na 1.50 na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Just do it! Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. tinanggal na bilang mambabatas. COMELEC tiniyak na makakaboto pa rin sa barangay SK election ang mga residente na nanatili sa mga evacuation center dahil sa nagdaang kalamidad. Dalawang opisyal ng MIAA sinhipa ng ombudsman sa pwesto. Department of Health nakapagtala ng 12 kaso ng bagong Omicron subvariant na mabilis makahawa. Itigil reclamation sa Manila Bay. Panawagan ng grupo ng mga mangingisda. O hindi ba tinigil na nga? DNR pumalag sa di umano'y kabiguang protektahan ang Manila Bay mula sa reclamation project. 25 milyong pisong halaga ng mga peking branded products na kumpiska ng NBI sa 2 shopping mall at 2 bodega sa Maynila at Malabon. 54% Pinoy pabor sa pagpapalawig ng military ties ng Pilipinas at US sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea ayon yan sa survey. Wala raw natanggap ang Department of Foreign Affairs na hiling para sa isang urgent talk kasama ang China. Ito ang naging reaksyon ni DFA Secretary Enrique Manalo matapos sabihin ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhu Xiong na mayroon na raw silang request sa Pilipinas makipag-dialogo no upang Hunyo. Ang pakikipag-dialogo ay para talakayin ang mga usapin sa West Philippine Sea, lalo na ang issue sa Ayungin Shoal, kasunod ng pambobomba nila ng tubig sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Wala pa rin umanong napapatunayan ng China na mayroon ng ginawang pangako ang Pilipinas na i-withdraw ang naturang vessel sa Ayungin Shoal. DZGG. Bumaba ang produksyon ng isda sa bansa para sa ikalawang bahagi ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang negative 11.3% ang fisheries production. Mula kasi sa 1,219.94 metric tons, bumaba sa 1,082.22 metric tons para sa total volume ng second quarter ng 2023. Taon-taon din umanong bumababa ang produksyon sa commercial, marine, municipal at agriculture subsector. Sa commercial fisheries, negative 14.5% ang naitala, habang negative 16.8% ang naitala sa marine municipal fisheries at negative 0.3% ang naitala sa aquaculture. Tanging ang island municipal fisheries production ang umangat lang ang antas sa 4.4%. Kabilang sa bumaba ang production ay ang skipjack o gulayan, bangus, seaweed
at tambakol. Tumaas naman ang produksyon ng galunggong at sugpo. DZGG. Tiniyak ng Department of Agriculture, DA, na may sapat na supply ng bigas sa bansa ngayon at sa mga susunod pang buwan. Ito ay sagot ng DA sa mga tanong ng Kamara sa kabila ng pag-akyat ng presyo ng bigas sa merkado. Sa kabila nito, inirekomenda pa rin ng ahensya ang pag-import ng 5,000 metric tons ng bigas mula Nobyembre hanggang Enero 2024 upang masiguro ang sapat na supply sa gitna ng El Nino. Paliwanag ni Undersecretary Mercedita Sombillo, maaaring hindi cultivated sa panahon ng tag-tuyot ang 200,000 hektarya ng palayan. Binatikos naman ito ni Abono Representative Robert Estrella dahil isa raw itong pagsuko kaya kailangan suriin ulit ang rekomendasyon ng ahensya. DZGG. Napuna ng Commission on Audit o COA na tumaas ng mahigit na 1,000% ang nagasto sa pagbiyahe sa labas ng bansa ng Office of the President noong 2022. Ito ay katumbas ng 367 billion piso. 52 million 245.96 thousand na pagtaas. Ayon sa State Auditor, ang foreign travel related expenses sa Office of the President ay umakyat sa 392 billion 307,409.91 noong 2022 mula sa 25,255,163.95 million noong 2021. Base sa 2022 Annual Audit Report, ang significant increase ay ginugol sa expenses na gamit ng Office of the President para sa foreign trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng kanyang termino noong 2022. Lumitaw rin sa audit report na nasa 367 na milyong piso ay ginamit para sa official trip na may kinalaman sa foreign summit at state visit na dinalahuan ni PBBM noong 2024 sa Singapore, Indonesia, US, Cambodia, Thailand at Belgium. Saklaw sa foreign travel expenses ay transportation, travel per diem, pasaporte, pagproseso ng visa at lahat ng iba pang travel-related expenses. DZGG. Inusisa ni Senator Amy Marcos ang plano ng gobyerno na mangutang ng mahigit 3 trilyong piso sa susunod na taon. Sa budget briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, tinanong ni Senator Marcos kung bakit kailangan mangutang ng ganito kalaki ang pamahalaan, gayong tapos na o wala nang kinakaharap na COVID-19 pandemic ang bansa. Ipinunto pa ng senadora na noong kasagsagan ng pandemya ay nasa 2.7 trilyong piso lang ang inutang ng gobyerno. Kaya naman, nagtataka ang mambabatas na kung kailan natapos na ang pandemya ay mas malaki pa ang uutangin sa ngayon. Tugon ni Finance Secretary Benjamin Diokno, kailangan mangutang ng malaki ng ang bansa para matustusan ang mga infrastructure project sa ilalim ng Marcos administration. Sa 2024 national budget, 21.6% ng bahagi ng budget ay mapupunta sa infrastructure. Pinagsusuniti naman ni Senator Marcos si Diokno ng listahan ng mga proyekto na popondohan mula sa foreign borrowing. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwan naman ng pag-uulat mula sa labas ng ating impilan. Malacanang dinipensa ang paglaki ng travel expenses ng Office of the President sa taong 2022 kumpara sa 2021. DZGG. Patrol Report. Si Sarah May ang may bit-bit ng balita. Sige nga, Sarah, sa detalye.
Kasamang Boyet, dinipensa ng Palasyo ng Malacanang ang paglaki ng travel expenses ng Office of the President sa taong 2022 kumpara noong 2021. Ayon sa Palasyo, ginagamit lamang ng Marcos administration ang mga pagkakataon at tsansa na available para sa Pilipinas upang makapag-generate ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Ang pahayag ni PCO Secretary Chele Belicaria Garapil ay kasunod ng inilabas na ulat ng COA na ang travel expenses ng Office of the President para sa taong 2022 ay tumaas sa 403 million mula sa 36.8 million noong 2021. Ayon sa kalihim, batid naman ng lahat na ang taong 2021 ay kasagsagan pa ng pandemya at limitado lamang ang mobility ng lahat. Taong 2022, anya ng palakasin ng pamahalaan ang pagbubukas ng ekonomiya at pag-aalis ng mga umiiral na restriksyon. Sa nasabing taon, simulan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-ikot sa bansa upang masiguro na ang mga programa, proyekto at assistance ng pamahalaan ay makakaabot sa mga benepisyaryo nito. Pagbibigay diin ng kalihim, ang Office of the President ay nakatanggap ng maraming imbitasyon para sa mga international events, conferences, high-level meetings at iba pang official working visits. Magugunita na noong ikalawang sona ni Pangulong Marcos, binanggit nito na mula sa mga nagdaang foreign trips nito sa 10 bansa na sa 3.9 trillion na halaga ng investment pledges ang naiuwi ng Philippine delegation. Ako si Sarah May Lauren yung nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sarah May Laurenio. Naglaan ang Department of Budget and Management, DBM, ng kabuang 16.9 billion piso para sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno sa panukalang 2024 National Expenditure Program o NEP. Sinabi ng DBM na ang iminungkahing pagtaas ng sweldo ay magiging increment o isang hakbang sa isang pagkakataon sa ilalim ng mga probisyon ng Miscellaneous Personnel Benefit Fund o MPBF. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, naglaan ang pamahalaan ng 16.95 billion piso sa fiscal year 2024 Miscellaneous Personnel Benefit Fund para suportahan ang compensation adjustment na maaaring ituloy simula sa susunod na taon. Ayon kay Pangandaman, ang halaga ay tinantyak batay sa posibleng pagtaas mula sa 2 hanggang 8% sa buwan ng sweldo ng iba't ibang posisyon sa pambansang pamahalaan. Tinukoy din niya ang huling tranche ng salary hike na pinag-uutos ng Salary Standardization Law of 2019 na ipinatupad noong Enero. DZWG. Nagbabala si Finance Secretary Benjamin Diokno sa magiging epekto ng isinusulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri na 1.50 pesos across the board na wage increase sa lahat ng pribadong sektor sa buong bansa. Sa budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee ay nagka-debate sina Diokno at Zubiri sa pagsusulong ng 150 pesos wage. Ayon kay Diokno, ang dagdag na 150 na sahod ay magpapataas sa inflation ng 1.4% point o ang 5 hanggang 6% na inflation ngayon ay pwedeng tumaas pa. Diin ang kalihim na posible ring ipasa ng mga employer sa mga consumer ang gastos para sa dagdag na sahod. Iginit naman ni Zubiri na babalik din naman sa ekonomiya ang dagdag na sahod sa mga manggagawa dahil gugugulin din ito ng mamamayan sa kanilang mga pangangailangan at iba pang mga bilihin at gastusin. DZWG. Pinatalsik na bilang membro ng mababang kapulungan si Negros sa Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito ay matapos katigan ng 265 mga kongresista ang rekomendasyon na expulsion sa Kamara ng Committee on Ethics and Privilege na pinamumunuan ni Party List Representative Filimon Espares.
Sa Committee Report number 7117 o 17 na isinumite ni Espares sa Kamara ay binanggit na basehan ng expulsion kay Tevez ang pagpapabaya nito sa trabaho at patuloy na absent without leave. Binanggit din sa committee report ang paghirit nito ng political asylum sa Timor-Leste at ang mga asal nitong ipinakikita sa social media na hindi katanggap-tanggap at hindi angko para sa isang mambabatas. March 9, 2023 nang mapaso ang travel authority ni Tevez pero hanggang sa ngayon ay hindi pa ito bumabalik sa bansa. Bago ang parusang expulsion ay 2 beses na rin sinuspindi ng Kamara si Tevez ng tiga-6 na araw kaakibat ang pagtanggal dito bilang membro ng mga komite. DZGG. Tiniyak ng Commission on Election o COMELEC na magkakaboto pa rin sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon ang mga residenteng nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa mga kalamidad. Ito ay kasunod ng mga natatanggap na ulat ng COMELEC sa mga local offices nito na may mga botante pa rin inililikas dahil sa patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon at Bulkang Taal. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling na palayo sila sa kanilang mga lugar, ay ilalapit ng COMELEC ang mga polling centers sa mga evacuation centers. Pagtitiyak pa ng COMELEC, hindi dapat problemahin ng mga residente kung wala silang maipakitang identification card o ID dahil may record naman ang COMELEC sa mga ito. DZGG. Ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang tuluyang pagsibak sa tungkulin kay Manila International Airport Authority o MIAA, Acting General Manager Cesar Chong at ang Acting Assistant General Manager Irene Montalvo. Ang aksyon ng Ombudsman ay matapos mapatunayang guilty ang 2 opisyal sa mga isinampang kaso na grave misconduct, abuse of authority o oppression at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang pinatawan ng suspension order ng Ombudsman ang 2 noong Abril 28, 2023. Nag-ugat ito sa umano'y questionableng reassignment ni Chong sa 285 na empleyado ng MIAA 1 buwan mula nang umupo ito sa pwesto. Nabuso rin ni Chong ang kanyang tungkulin nang italaga si Montalvo bilang Assistant General Manager for Finance and Administration sa kabila ng unsatisfactory rating nito noong 2020. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Commission on Human Rights, suportado ang agri-program para sa mga bilanggo. DZGG. Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rica, sa detalye. Suportado ng Commission on Human Rights ang isang proyekto na naglalayong i-rehabilitate at muling isama ang mga bilanggo o persons deprived of liberty pabalik sa lipunan sa pamamagitan ng gawaing agrikultura. Ito'y matapos na ilunsad noong nakaraang buwan ang Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security, project na layo na gamitin ang mga idle lands ng Bureau of Corrections para sa pagpapaunlad ng agrikultura upang matulungan ang layunin ng gobyerno na matamo ang food security. Ang proyekto ay magsisimula sa operasyon nito sa Ihawid Penal Colony sa Palawan. Ayon sa CHR, ang inisyatiba na ito ay naglalayong lumikha ng mga puwang kung saan ang pagbabago at modernisasyon ay ilalagay upang matiyak ang isang positibong epekto sa sektor ng agrikultura ng bansa at matugunan ang isyu ng seguridad sa pagkain. Ito ay nakatuon din sa rehabilitasyon ng mga PDL na nagsisilbi ng mga asistensya ng higit 3 taon sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ito sa programa. Una na rito, umaasa ang CHR na ang nasabing proyekto ay makakatulong sa pagpapabuti ng kapakanan at kalusugan ng mga PDL habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-ambag sa food security ng Pilipinas. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang para sa DZGG,
Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rika Tumabang. Nakakapagtala ang Department of Health ng 12 kaso ng bagong Omicron subvariant na EG.5 o Aries variant sa bansa. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, mabilis makahawa ang naturang subvariant. Gayunman, nanatilian niyang epektibo ang original at bivalent vaccine laban sa banta ng malubhang epekto ng Aries variant. Bagamat wala pa anyang nakikitang senyales ang DOH na hahantong sa seryosong komplikasyon kung sakaling tumaas o tamaan ng EG.5 variant ang isang tao, ay kailangan pa rin mag-ingat ang publiko dahil magmumuting ito. Dagdag pa ni Tayag, patuloy niyang tinututukan ang mga pasyenteng may COVID-19, lalo na ang mga nasa ICU. Matatandaan, tinawag ng World Health Organization WHO bilang variant of interest ang Aries variant dahil sa mabilis na itong kumakalat sa iba't ibang bansa tulad ng United States, Ireland, France, United Kingdom, Japan at China. DZGG. Nagsagawa ng protesta mga miyembro ng pamalakaya at ilang environmental group sa harap ng Department of Environment and Natural Resources o DNR headquarters sa Quezon City. Ito ay upang panawagan sa pamahalaan na itigil na ang mga isinasagawang reclamation project sa Manila Bay. Inimok ng grupo ang Environmental Agency na agad na bawiin ang mga environmental permit na inisyo sa ilang reclamation at dredging activities sa Manila Bay. Nauna nang inihayag ng DNR na lahat ng 22 reclamation project sa Manila Bay ay sinuspinde habang nakabinbin ang pagsusuri sa mga ito matapos ang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. DZGG. Iginiit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na hindi lang sila ang dapat sisihin sa kabiguan na maprotekta ng Manila Bay mula sa reclamation project. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriation, sinabi ni Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga na maraming ahensya at lokal na pamahalaan ang nagsulong sa mga proyektong ito. Ang pahayag ni Loizaga ay bilang tugon sa paninisi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang DNR ang naglagda ng lahat ng Environmental Compliance Certificate or ECCs sa mga sinuspending reclamation project. Paliwanag naman ang kalihim na hindi permit ang ECC dahil ang Philippine Reclamation Authority o PRA ang nagbibigay ng permiso para pahintulutan ang mga proyekto sa Manila Bay. DZGG. Tinatayang nasa 25 milyong pisong halaga ng mga peking branded products gaya ng Vans, Under Armour at Dickies ang nasamsam ng National Bureau of Investigation o NBI National Capital Region sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa sa lungsod ng Maynila at Malabon City. Bit-bit ang 18 search warrant ay magkakahiwalay na sinalakay ng NBI NCR ang 2 stall sa 168 Shopping Mall at 4 pang tindahan sa 999 Shopping Mall na pawang nagbebenta ng mga peking damit. Aabot sa mahigit 10.8 milyong piso ang nakuha rito ng mga otoridad. Sa hiwalay pang operasyon ay sinalakay din ng mga operatiba ng NBI ang 2 warehouse sa Tondo, Manila at Barangay Hulong Duhat, Malabon City. Nasamsam ng mga otoridad sa 2 storage facility ang iba't ibang mga damit, pantalon, sapatos at iba pang mga peking branded product na mahigpit o mahigit na 14.16 na milyong piso ang halaga. Sasampahan ng patong-patong na kaso ang mga may-ari ng nabanggit na mga tindahan at warehouse. Dahil dito ay nagbabala ang NBI sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng produkto lalo na ngayong nalalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. DZGG.
Suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang pagpapalawig pa sa military cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos para tugunan ang suliraning kinakahirap ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay batay sa pinakahuling tugon ng MASA nationwide survey ng Okta Research mula Hulyo 22 hanggang 26, 2023 sa 1,200 na mga babae at lalaking Pilipino na mayroong edad na 18 taong gulang at pataas. Dito ay nakapagtala ng ang ahensya ng nasa 54% ng mga adult Pilipino ang pabor sa pagpapalakas at pagpapalawig pa sa military ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang nasa 11% naman ang hindi pabor at 32% naman ang undecided. Sa datos na nasa 56% ang naitala sa Luzon, habang 59% naman sa Mindanao, 46% naman ang nakalap sa National Capital Region at Visayas na pawang mga pabor din sa nasabing usapin. Samantala, sa kabila nito ay nakapagtala rin ang naturang grupo ng mga hindi pabor sa pagpapalawig sa US-Philippines military ties kung saan 14% ang naitala sa Visayas, 11% sa Luzon, 8% sa Metro Manila at 11% sa Mindanao. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating bansa. Sweden, suportado ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Fighter jet, inalok sa bansa sa ilalim ng AFP modernization. DZWG. Patrol Report. Si Dance Guillermo ang magbabalita. Sige nga, Dance, sa detalye. Tiniyak ng pamahalaan ng Sweden na suportado ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagtiyak ay iniyag ni Swedish Ambassador to the Philippines, Amika Thornborg, sa kanyang pagbisita at pakipagpulong kay National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa tanggapan ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kaugnay nito ay inaasahan ngayon na magkakaroon ng global consensus na naglalayong itaguyod ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Bukod dito ay tinalakay din ng dalawang opisyal ang modernization sa buong hukbong sandatahan ng lakas ng Pilipinas. Dito ay inalok pa ng Sweden sa ating bansa ang kanilang flagship multi-role fighter aircraft na Saab JAS-39 Gripen. Kapwa nagpahayag naman ng commitment ang dalawang opisyal ng long-term partnership sa pagitan ng Pilipinas at Sweden kasabay ng pagpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Yan, mga kaibigan, dyan po nagwawakas po ang ating pong balitaan sa araw po na ito ng Huwebes, August 17. Uy, birthday pala ni Dandy ngayon, ni Dance Guillermo. Happy birthday pala. Oo. At kaya lang, no? Wala siya rito, nasa ibang bansa siya, kaya dun siya nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ano? Pero, ganun pa man, ay siya ay ating handugan. Oo, handugan natin. Oh, ano yan? Hindi yung kanta na yan. Bakit ba yan yung pumasok? Oh, hindi yan ang yung ating happy birthday. Yan, asan ba yung happy birthday natin dito? Kasi nawawala lagi yung happy birthday natin eh. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, Dance Guillermo! Nawa! Ang pagpapala ng Panginoon ay palaging sumayo at ang kanyang karagdagang pagbibigay ng taon ay iyong matanggap. Maraming salamat. Ayan, birthday po ni Dance Guillermo, ang isa po nating reporter, ano? Ayan. Happy birthday, Dance! Walang tigil, Ayan, at happy birthday din sa lahat ng nagdiriwang ng birthday ngayong August 17. Ayan, August 17. Tama, di ba? So, wala pa tayong nararamdamang pamamantika, Wala pa. Wala pang tayo nararamdamang malamig man lang na tubig. Yung may kulay. Yan. Happy birthday, pogi ko nga anak Dandy. Mama, love you. Alright. Ay, birthday din ni may birthday din dyan si sino ba may birthday dyan na G? Dyan sa Old Torres sa Tondo, Manila. Batiin din natin ng happy birthday si sino dyan? May birthday ba dyan? Oh, sige, kung wala na, papaalam na. Ayan. Alright. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong walang sawa pong pagtangkilik at panonood sa Balitang Pilipinas Worldwide. Alright, so ako din po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang walang sawa din pong pagsubaybay sa ating programa, sa lahat ng mga programa dito sa DCWG Broadcasting Studio. At syempre sa kanyang tiwala na binigay po sa inyong lingkod, ako ay pagkatiwalaan na maghatid po ng sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito at tiwala ninyo. Alright, sa ngalan po ng aming News Director, Jun Harion, sa technical side, yan, G. Laureño at John Paul Bistora. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli. Sa ganap din pong alas 11 hanggang alas 12. Yan ang Barangay in Action. Sa ganitong oras ho na alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Tayo po ay magkapanooran pa rin at magkapakinigan. Right? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.